Nagsisigaw si Kathy pero walang nakakarinig dahil dinala sila sa isang masukal na lugar. Ang kaibigan naman niya na si Carlos ay binugbog ng mga salarin. Naglabas ng kutsilyo ang salarin at sinaksak sa tagiliran si Kathy at unti-unti pinunit ang damit niya. Ito ang trahedya ng magkaibigan. Bunso sa 6 na magkakapatid si Carlos at pangarap niya maging isang pulis at siya ay nasa grade 11. Si Kathy naman ay kaibigan ni Carlos at pareho sila sa grade 11. November 11, 2022. Nagtungo ang binata na si Carlos sa isang party sa kaibigan niya sa Laguna. Nandun din ang isa pang kaibigan na si Kathy. Nagsasayang lahat, nagkakantahan at nagiinuman. Itong si Carlos may napansin kay Kathy. Para siyang malungkot at balisa sa inuman. Lumapit si Carlos at nagtanong kung ano ang problema. Ang sabi ni Kathy, "Break kami ng boyfriend ko." Walang masabi si Carlos kaya tumahimik na lang siya. Bigla na lang ang mga barkada ay nagyaya na umuwi. Itong si Kathy ay ayaw pa umuwi. Niyaya niya si Carlos, "Tara, mag-joyride tayo ngayong gabi," ang sabi ni Kathy. "Saan?" ang tanong ni Carlos. "Doon tayo sa Lake Caliraya," ang sabi ni Kathy. Tahimik ang gabi, madilim at wala na masyadong tao papunta sa Lake Caliraya. Ganun pa man, nagsaya ang dalawa. Nung nakaupo na sila sa may Lake Caliraya, nagkwentuhan sila saglit. Biglang Cellphone, pera. na lang may dumating na tricycle. Tumigil ito sa tapat nila at may lalaki na may dalang baril na lumabas. Kinuha ang mga pera at cellphone ng dalawang magkaibigan pero ang problema, hindi sila tinigilan ng mga sospek. Kinalagad sila ng mga sospek sa loob ng tricycle at nagpatakbo na. Nakidnap silang dalawa. Di malaman ni Carlos kung saan sila dadalhin ng mga sospek na ito. Nagtanong si Carlos pero ayaw sumagot ang mga sospek. Pumunta ang tricycle sa madilim at masukal na bahagi ng barangay Caliraya. Pagdating nila sa may bakanting lote na damuhan, doon tumigil ang tricycle. Pinababa si Carlos ng isang sospek. Pagtapos, biglang pinukpok ng baril ang biktima. Parang isang martilyo na tumama sa mukha ni Carlos ang baril dahil gawa ito sa bakal. Napasubsob si Carlos sa lupa na nahihilo. Pagtapos nito, sinuntok-suntok si Carlos habang nakahiga. Pinukpok ulit siya ng baril na paulit-ulit. Halos sumusuka na ng dugo si Carlos pero walang awa yung sospek. Hindi pa rin tumitigil yung sospek. Ang isa naman sospek ay napagtripan si Kathy. Kinuntukan ng kutsilyo si Kathy at pinababa sa tricycle. Nanlaban si Kathy at sumigaw, "Patayin nyo na lang ako." Kinaladkad ng sospek si Kathy patungo sa madamo na lugar. Doon, pinahiga siya. Bigla na lang, sinaksak siya. Nung nangihina na si Kathy dahil sa saksak, tinanggal ng sospek ang salawal ng biktima at doon, ginawa ang pangahalay. Sumisigaw si Kathy at humihingi ng tulong kay Carlos ngunit walang magawa si Carlos. Gusto ni Carlos tumulong ngunit wala siyang magawa. Patuloy pa rin siya binubugbog at sinisipa ng isang sospek. Pagtapos halayin si Kathy, narinig niya ang sinabi ng isang sospek, "Kunin mo na yung itak mo, di ko makita." Ang sabi naman ng kausap ng sospek, kinuha ng sospek ang tela at doon tinali ito sa leeg ng biktima at sinimulan siya sakalin. Halos sasabog na ang utak ng biktima sa sobrang lakas ng pagsakal sa leeg niya. Halos ilang minuto sinakal si Carlos. Akala ng mga sospek ay patay na ang mga biktima pero sinigurado pa rin nila. Sinaksak ulit nila ang mga biktima. Ang saksak kay Carlos ay sobrang baon na halos tumama na sa buto niya ang saksak. Pagtapos ng mga karumal-dumal na pangyayari, himala, hindi namatay ang dalawa. Gumagapang pa ang babae at sinimulan gisingin si Carlos. Carlos! 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 Carlos, gumising ka! Carlos! Asan yung susi? Asan yung susi? Tinatanong ni Kathy kung buhay pa si Carlos. Unti-unti nagising si Carlos at nagkamalay. "Kaya mo pa ba maglakad?" ang sabi ni Kathy. "Hingi tayo ng tulong." Sumagot naman si Carlos, "Oo, kaya ko pa maglakad." Unti-unti tinayo ni Kathy si Carlos kahit naghihingalo si Carlos. Nilaban pa rin ni Kathy. Sa madilim na daanan kung saan ilaw lang ng buwan ang gabay nila, naglakad sila mahigit 1 kilometro habang ang dugo sa katawan nila ay umaagos na parang gripo. Para silang mga tutang ligaw na naghahanap ng tulong nung gabi na yun. Dahil sa takot nila sa nangyari sa kanila, tuwing may motor na darating, magtatago sila sa mga damuhan. Gusto man nila humingi ng tulong, takot sila sa mga nagmomotor dahil na-trauma talaga sila. Isang beses habang naglalakad, biglang napaupo si Carlos dahil unti-unti nawawalan siya ng malay. "Carlos, gumising ka!" ang sabi ni Kathy. Habang sinasampal-sampal ni Kathy ang mukha ni Carlos, nagsalita bigla si Carlos, "Kathy, iwan mo na ako." Pero si Kathy mapilit pa rin. Hinding
hindi niya iiwan ang naghihingalo niyang kaibigan. Patuloy niya, pinapalakas ang loob ng kaibigan niya. Tapos ng medyo matagal na paglalakad, sa wakas, nakarating sila sa isang bahay sa liblib na lugar doon. Humingi sila ng tulong at pinagbuksan naman sila ng may-ari ng bahay. Isang babae at lalaki ang nakatira doon. Naawang mga tao sa mga biktima kaya binigyan sila ng tubig kaagad. Tinuro din ng may-ari ng bahay ang direksyon papuntang barangay hall. Punta nila sa barangay hall, nagulat ang mga barangay tanod sa nakita nila. Dalawang duguan na biktima ang napadpad. Ang isa pa ay nag-aagaw buhay. Nagkalat ang mga dugo ng biktima sa sahig sa barangay hall. Isang nakakakilabot na pangitain. Agad tumulong ang mga barangay tanod. Si Kathy naman ay nagrereklamo dahil sumasakit na talaga ang tagiliran niya habang umaagos ang dugo na parang ilog. Nagpadala kaagad ng ambulansya ang barangay tanod para gamutin kaagad ang mga sugat ng biktima. Ayon sa medical report, si Carlos ay nakatamo ng isang saksak sa likod. Si Kathy naman ay nakatamo ng 4 na saksak. Sinaksak siya sa tiyan at likod. Marami din mga tama sa ulo dahil hinampas silang dalawa ng baril. Binugbog pa. Chapter 2, ang paghahanap sa kriminal. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis. Mabuti na lang, naalala kagad ni Carlos ang lahat ng mga nangyari at ang itsura ng tricycle na sinakyan nila. Naalala ng biktima ang sirang bintana ng tricycle. Iyon ang isa sa mga palatandaan na binigay sa mga pulis. Habang nag-aabang sa checkpoint ang mga pulis, bigla nila nakita ang isang tricycle na pareho sa palatandaan binigay sa kanila. Agad hinuli ng mga pulis ang driver ng tricycle. Sa presinto, nagkaharap-harapan ulit si Carlos at ang sospek. Ang pangalan ng sospek ay si Danilo, 38 years old. Nung wala na ibang lusot itong sospek, biglang napaiyak ang sospek. Nagmamakaawa ang sospek. Meron pa daw siyang anak na pinapagatas. Walang mag-aalaga sa kanyang anak. Binunyag din ng sospek ang isa pang kasama nito na si Joseph. Agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Joseph. Doon sa bahay nahuli kaagad ang sospek at nakita doon ang mga ninakaw na mga phones ng biktima. Inaresto din ng mga pulis ang mga babae na kinakasama ng mga sospek dahil kasabwat din ang mga ito. Sa ngayon, nakakulong ang mga sospek habang naghihintay pa ng paglilitis. In a picturesque vacation spot, a heinous crime casts a shadow over the idyllic setting, leaving tourists and locals alike in a state of shock and fear. However, the power of journalism like ABS-CBN and GMA shines through as a force for good. A dedicated journalist driven by the pursuit of truth and justice delves into the case, shedding light on the hidden details and sparking a community-wide conversation about safety and vigilance. The moral lesson here is clear. Journalism is a vital pillar of society, capable of not only informing the public but also inspiring positive change and ensuring that even when crime disrupts our sanctuaries, it does not escape the scrutiny of the wrathful eye of the press. Muli, ako si Topher at salamat sa panonood sa Kwento Ngayon channel.